Hello mga ka-farming! Welcome to Antonio Di Charlie Farm. For today's video guys ay samahan nyo akong magtanim ng panibagong sitaw. So dahil patapos na ang sitaw dyan guys sa likod ko yung maraming sitaw. Ngayong week na lang siya magbubunga and tapos na. So kailangan naming magtanim ng panibago para meron tayong pagkakitaan guys na permanente, na araw-araw meron tayong income na syempre pangbuhay sa pamilya, ganon. So bilang farmer ay maging proud tayo sa ating ginagawa. So ito ay marangal na hanap buhay guys, and wala tayong boss dito. Tayo ang boss, tayo ang worker. So ayan, ipapakita ko sa inyo guys yung taniman namin na panibagong tataniman ng mga sitaw. Ito yung dating pastulan ng mga, ano ba yan? Against the light. Ito yung dating pastulan guys ng kambing. Then yung kambing ay nalipat na doon sa bagong kulungan para ito ay mataniman na nga. Then yung variety na itatanim ko guys, the same, galante ng East West. So ito ay kami-kami lang, hands-on lang. Hindi na kami nagbabayad ng laborer. Kami-kami lang. Sa ngayon si Papa ang naglagay na ng mga line and butas. Din ako ang magtatanim na lang. So si Papa din ang naglinis nito, nagland prep. And ayan, samahan nyo ako guys. At ako ay mag-start na habang ang araw ay hindi pa tirik. Ayan, kasi sikat lang ng araw. Ayan guys, ayan ang bago nating tataniman. So ayan, may maliit na gate dito. Kailangan kasi nakasarado dahil lalagyan naman natin ito ng kambing after na makapagtanim, after na matapos naman yung pamumunga ng mga sitaw. Ito guys, ang seeds ng sitaw ng Galante by East West. So ganito itsura niyan. Kailangan may baon niya, may baon ng lagayan para mabilis. Ito guys, ito siya. East West Galante variety. Ganyan siya ang string beans na mahaba and makapal yung ano niya, makapal yung balat. Ito yung pangbiyahe guys, na galing probinsya, pwedeng ibiyahe papuntang Manila. Ayun si Papa tapos na mag-line. And tapos na rin siya lagay ng mga butas. Ganito guys, Ayan. So ang pangtanim ko ay 1/4 kilo or 250 grams kasi mas maliit ito kisa doon sa dati naming tinaniman ng sitaw. Doon ay half kilo ang naitanim. Dito 1/4. Doon ako mag-start guys sa dulo, para kung saan lang aabot yung 1/4. Yung matitirang dito sa gilid ay pagtataniman ko ng pipino. So let's do this guys. Ayan, start na akong magtanim. Ayan guys, ganito yung itsura ng seeds ng sitaw. Ayan siya. Ganito pag yung hybrid or ano ba? Pasaway, binutas. Ayan guys, ginagamitan ng lubid para straight yung line. Then, ayan, ganyan. Gagamitan ng asarol para gagawa lang ng maliit na hukay or butas para sa mga seeds. Mababaw lang guys kasi mabilis lang itong tumubo. Ayan, may pasaway na aso. Binutas yung plastic. Ayan ang mga manok, nakaabang yan guys dahil merong mga bulating lumilitaw pag ganyang naguhukay sa taniman. Ayan, magtanim na tayo guys. Ayan guys, maganda yung panahon guys, makulimlim. Buti naman at matatapos ko ito. So ayan, nakaano na ako, 1, 2, 3, 4, ayan, pang 5 lines na guys. Ay, natakpan ng ayan. Gumamit ako ng gloves kasi para hindi naman madumihan na yung ating mga kamay. Aking kamay pala. At ayan. Ayan yung itsura ng seeds.
Bawat butas guys ay dalawang buto, dalawang seeds bawat butas. So para reserve yung isa kung sakaling hindi tumubo, may isa pa. And sa observation namin guys ng sitaw, mas magandang hindi siya siksik, kasi the more na makapal yung dahon na nagsisiksikan sila, the more natutuwa yung mga langgam at uod. So mas magandang medyo manipis yung dahon. Ay ano ba tong mga ayan guys, ang mga manok ganyan ginagawa nila. So after 3 days magbabantay na tayo kasi ayan ganyan na gagawin nila. So sayang ng pananim kung tumubo na tapos huhukayin ng mga ibon. So ayan, tuloy na tayo guys. Ayan, ang dumi ng kamay ko. Ayan guys, ipakita ko sa inyo paano magtanim. Ayan, bawat butas ay dalawang seeds. Ayan, kita ba? Ayan. So tatakpan natin siya ng pinong-pino. Ayan, ganyan lang. Dalawang seeds bawat pwesto. Ayan, tatakpan ng pinong-pinong lupa. Ganyan lang guys, mababaw lang para mabilis na labas yung niya, tubo niya or pag-germinate niya. So mas maganda yung ganito guys na hybrid or binili talaga yung pantanim kasi mas magandang klase kaysa doon sa mga seeds na pinahinog natin. Magbubunga din siya pero pang lang, for consumption lang, hindi maganda. Pero kung pang negosyo, kailangan bibili tayo ng magandang klase, magandang variety. So itong Galante guys ay pang biyahe ito kasi matagal siyang malanta. Yung ma-harvest mo pwedeng umabot ng 5 days na hindi nalalanta. So from harvest, idadalhin namin sa bagsakan. Then may mga kumukuha din doon sa binabagsakan namin. Kaya nagiging mahal yung gulay dahil ilang kamay na ang dinaanan. So ayan, tuloy ko na guys ang aking pagtatanim. Ayan, may papakita ko sa inyo guys yung manure ng kambing. So ito kasi dati itong pastulan ng kambing ng 1 year. 1 year ba? 1 year or less than 1 year na nandito yung mga kambing. Kasi nung last na nagtanim kami dito ng sitaw, din hinayaan namin siyang damuhan para sa mga kambing talaga. So ito guys, pag land preparation, ayan, humalo na yung mga manure ng kambing. Ayan. Ayan, makikita nyo mga itim-itim. Ayan. Manure yan ng kambing na nahalo na sa land preparation. So yan ang organic na pataba ng mga sitaw. So, mag-a-apply kami ng complete fertilizer pag tumubo na siya na mga ganito na kataas, mga half roller tigas mga 1 or half roller. Ayan, yun na, mag-a-apply na kami ng complete fertilizer. Ayan guys, gamit na tayo ng salakot. Sa Bicol guys, ang tawag nito ay sayap. Kasi ayan, umaraw. Mainit. Tumalikod nga lang ako para yung likod ko lang ang nasikatan ng araw. So ayan, maglagay naman tayo ng protection sa mukha. Ayan. Ayan ang farmer na naka-sunblock guys. Kasi nag-iisa lang mukha na yan eh. Kawawa naman kung masira. Hindi naman kailangang buwis buhay yung yung pagtatanim. Kailangan pa rin natin na alagaan ating mga sarili. Kahit na ganito yung natin, trabaho, or ganito yung negosyo natin. So ayan, alagaan ang sarili, yun ang mahalaga. So gamit tayo ng salakot kasi uminit na ayan. Pero ayan guys, nangalahati na ako.
Ayan, nasa gitna na ako guys. Oh. Ayan. Tapusin natin ito. Nangalahati na. So, let's do this.